Magandang umaga po. Wow, salamat sa Diyos at hanggang likod merong tao at nakikinig po sa atin kahit mainit ang panahon. Sige, sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ngayong araw na ito. Maririnig mo ang pinakamagandang balita. Okay, handa po ba kayo makinig? Sige, tayo po ay magsimula sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po na ang bawat isa sa amin ay tunay ngang pinagpala sapagkat dinala mo kami sa lugar na ito, sa oras na ito, upang maranasan ang presensya mo at upang marinig ang iyong mga salita. Maraming salamat na ipinagkaloob niyo po sa amin ang pinakamagandang balita na nagdala, Panginoon, ng pagbabago sa aming buhay. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, manguna po kayo sa amin sa oras na ito. Alisin niyo man po ang anumang sagabal sa aming pakikinig. Tulungan niyo po kami na ituon lamang ang aming puso, ang aming isip, ang aming pangunawa sa iyo sa oras na ito. Bigyan niyo po kami ng pananampalatayang tanggapin ang katotohanang pinagkaloob mo po sa amin sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami sa oras na ito at gabayan niyo kami, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng tugon sa iyong salita na maririnig namin sa oras na ito. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No? At ngayon po, pag mainit ang panahon at ang hari tapat, at hindi kayo nagkape kaninang umaga, anong maramdaman nyo? Antok, tama po ba? Sa labanan po ninyo ang antok at dalangin ko makinig po tayo sa salita ng Diyos. Last Sunday po ay Easter Sunday, no? Ang linggo ng pagkabuhay. Inalala natin na si Jesus ay namatay sa krus, inilibing, at siya ay muling nabuhay. Buhay magpakailanman at balang araw siya po ay muling babalik. Nung katapos niya pong muling nabuhay, ilang araw po siya nanatili bago po siya umakyat sa langit, 40 days. At nagpakita po siya sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi. Again, Jesus said, "Peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you." Sabi niya po, no, sa kanyang mga alagad, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. I am sending you. Bakit po? Para ipahayag sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Tama po ba? Kasi yung mga alagad bumalik na sa pangingisda. Tama ba? Pero sabi ni Jesus, I am sending you. Ipahayag ninyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. Kaya kung mababasa po natin, ano po yung susunod na aklat sa John? Aklat ng mga gawa. At dito po, katulad ng sinabi ni Jesus, ano pong sabi ni Jesus sa kanila? Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Dahil nagtagumpay na si Jesus, siya ay muling nabuhay, ang tungkulin po ng mga alagad ay ipahayag yung tagumpay ni Jesus, ipahayag ang mabuting balita bilang mga saksi, no? At sila ay tutulungan ng Espiritu Santo ng Diyos. At kung babasahin po natin yung aklat ng mga gawa, yun nga po ang nangyari. Kasi anong ginawa ng mga Kristiyano? Sila ay nagpahayag ng mabuting balita simula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang dumating po ang mabuting balita sa atin. Tama po ba? Kaya nga sabi din mo sa Acts 17, these men who have turned the world upside down, no? Kasi yung mabuting balita po na ipinahayag nila ay isang balita na nagcha-challenge po sa dati nilang paniniwala. At ito ang mabuting balita na nagbago ng kanilang mga buhay. Kaya ano sabi? Paano nila din-describe yun? They have turned the world upside down. Ganun po yung ginagawa ng mabuting balita. Kaya ano tanong ko po? What is the gospel? Ano ang mabuting balita?
walaan. At ito po ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon, ang mabuting balita. Ang balitang nagbago, ang katotohanan nagbago sa ating mga buhay. Kung wala po ang gospel o ang mabuting balita, siguro wala rin po ako dito. Ngayon, nasa ibang lugar na ako, ginagawa ano man ang gusto kong gawin. Pero dahil sa mabuting balita, nandito po ako tumatayo sa inyong harapan. Tama po ba? At sa aklat po ng mga gawa, nakita natin kung paano binago ng gospel ang mga taong sumampalataya dito. Kasama na po si Pablo. Kasi sa aklat ng mga gawa, siya po yung nagpahayag ng mabuting balita. No? At sabi niya po sa Acts 13:38, ano po yung mabuting balita? Basahin nga po ninyo. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. What is the gospel? Katulad po ng title natin kanina. Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Ang mabuting balita ay hindi po yung ginawa natin para sa Diyos, kundi ang ginawa ng Diyos para sa atin. Yung natapos na niyang ginawa para sa atin. Kaya ang goal po natin ngayong umaga na ito ay unawain kung ano ba ang mabuting balita. At sa ating pangunawa, ito ay ating paniwalaan. At kapag tayo na ay naniwala, ito ay ating ipahayag sa lahat ng tao. So, 4 na bagay po yung gusto kong tingnan natin ngayon. Una, the gospel begins with connection. Si Pablo po, pag siya ay nagpapahayag ng mabuting balita, una po niyang ginagawa is naghahanap po siya ng connection doon sa mga tao. Halimbawa na lang sa Acts 13, sabi niya, kaya tumayo si Pablo at sinenyersan silang tumahimik. Mga Israelita at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Ehipto. Dahil po ang nakikinig kay Pablo ay mga Israelita, paano niya po simulan ng kanyang mabuting balita? Nagsimula po siya sa kasaysayan ng bayang Israel, mula kay Abraham, mula sa Egypt, mula kay David, upang maunawaan po nila ang mabuting balita. Naghanap po muna siya ng connection niya doon sa mga taong nakikinig sa kanya. Sabi niya, kayong mga Israelita, ang bayang Israel. Tinulad niya po yung kanyang sarili, tama ba? Ating mga lumuno. Pero kung babasahin niyo po sa Acts chapter 17, ang kanyang mga audience po doon ay mga Greek, no? Kaya, binanggit niya po ba yung Moises? Binanggit niya po ba yung Abraham? Hindi po. Ano sabi niya? Nakikita ko na kayo ay mga relihiyoso, no? Kasi nakikita ko marami kayong sinasambang Diyos. Saan po siya nagsimula? Kung nasaan yung mga taong nakikinig po sa Kanya. Humanap po siya ng connection sa kanila. At nung siya naman po ay nasa harapan ng mga king or ng mga hari, paano po siya nagpahayag ng mabuting balita? Pinahayag niya po yung kanyang testimony o totoo kung paano siya niligtas ng Diyos. Kaya nga sabi po ni Pablo, no, sa unang Corinto chapter 9, sabi niya po, babasahin ko sa English, no, sabi dito sa verse 20, to the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, as to win those under the law. To those who are not having the law, I became like not having the law, though I am not free from God's law, but I am under Christ's law, so as to win those who having the law. Sabi niya po sa verse 23, susunod na verses, basahin po ninyo. Sa piling ng mga mahihina, ako'y naging parang mahina, rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang
Pablo ng mabuting balita, ano po yung hinahanap niya? Connection po doon sa mga taong nakikinig sa kanya. Kasi nauunawaan ni Pablo ang katotohanan na to, no? You meet people where they are, so you can lead them where they need to be. Hanapin mo yung connection mo sa mga tao upang maipahayag mo sa kanila ang mabuting balita. Tama po ba? Ganon din po sa ating simbahan, no? Kung mapapansin nyo, ang simbahan po natin, ano pong address? Talayan Village, no? Sabi, wow, yung church nyo nasa village. Siguro, yung mga members nyo ay ano talaga, mga mayayaman kasi nasa village po tayo. Tama po ba? Pero ano po ang katotohanan? Hindi. Kasi yung mga members po ng church natin, nasa labas ng village nakatira. Lahat po tayo ay mga mahihirap. Kaya po may mga pagkakataon na dumarating po yung mga tao sa ating simbahan, hindi upang makinig ng mabuting balita, kundi hingiin yung kanilang kailangan. Tama po ba? Kasi nandoon po sila. At alam niyo po, ito rin ay tinatawag na Jesus method. Kasi si Jesus nagpakain siya sa mga tao bago po siya nagturo. Tama po ba? At si Jesus, kung nasaan yung mga tao, naroon siya. Halimbawa po yung lesson namin kanina, si Jesus kumain siya kasama ni Zaccheo na isang makasalanan. Tama po ba? Para maabot niya po yung mga tao ng magandang balita at ng katotohanan, humahanap po siya ng koneksyon sa kanila. Kaya kung minsan sasabihin mo, kaya lang naman yan dito dahil sa pagkain, kaya lang naman dito kasi may kailangan yan. Kung totoo man, ibig sabihin, tama po yung ating ginagawa. Kasi nagkakaroon po tayo ng opportunity na maabot po sila. Tama po ba? Ang isang batang nagugutom, mag-a-attend po yan ng Sunday school, hindi lang para makinig, hindi para kumain. At habang siya po ay kumakain, ibahagi mo po sa kanya ang katotohanan, ang mabuting balita, handa na po siyang makinig. Tama po ba? Tayo po, meron tayong kultura sa Pilipino na pag nakita-kita po tayo at pumunta ako sa bahay niyo, sabihin niyo sa akin, kain po, no? Kasi ano po connection natin? Pagkain, no? So, tayo po sa ating simbahan, gamitin po natin maging yung mga pagkakataon na yun para ibahagi ang mabuting balita. At huwag na po natin husgahan yung mga taong dumarating sa ating simbahan kung ayun po yung una nilang dahilan sa pagdating ng ating simbahan. Kasi ano po sabi ng Diyos, yun po yung ating connection or opportunity na ibahagi po sa kanila ang mabuting balita. Dahil alam ko, minsan tayo rin po ay ganun. Hindi po tama yung motivation natin nang dumating tayo dito. Pero nang narinig natin yung mabuting balita, tayo po ay iniligtas ng Diyos. Bago po tayo magbahagi ng mabuting balita, ano pong hanapin natin? Connection. Dapat makita po muna ng mga taong nakikinig na meron tayong pakailam sa kanila. Kilala mo ba ako? Ano mo ba yung pinagdaraanan ko? Hanapin po natin yung connection at pakita natin na may malasakit po tayo sa kanila because people will not listen to your message until they feel yung iyong heart po o puso para sa kanila. At magbubukas po sila ng pintuan para sa mabuting balita. Naintindihan niyo po yung una? Paul begins the gospel by finding connection doon sa mga tao upang maipahayag niya ang mabuting balita. At pag nahanap na po niya yung connection, ano po yung gagawin niya? Number 2, the gospel is Jesus Christ. Ipapahayag niya ang katotohanan ng mabuting balita. Sabi po doon, at nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa Kanya, siya ay ibinaba nila sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, siya ay nagpakita sa mga sumasama sa Kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon sila ang mga saksi ng mga Israelita. Ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa mga ating mga ninuno ay tinupad niya. Ano po yung mabuting balita? That Jesus died, buried, and He rose again from the dead. Tama po ba?
si Jesus, ano po? Namatay, inilibing, at muling nabuhay. Ano po yung memory verse natin dyan? 1 Corinthians 15:3-4. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. Ito po ang mabuting balita. Minsan po iniisip natin, siguro nagamit ko na rin po, no, pag binabahagi natin yung mabuting balita, sinasabi po natin sa mga tao, papasukin ninyo si Jesus sa inyong buhay. Invite Jesus into your life. Pero ang katotohanan po ng mabuting balita ay hindi po si Jesus ang pumapasok sa ating buhay, kundi iniimbitahan po tayo ng Diyos na kilalanin si Jesus at pumasok sa kanyang buhay. Kasi ano po yung gospel? The gospel is Jesus Christ. Kung sino si Jesus, ano pong sabi ng Romans 4:24? He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Siya'y pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Ibig sabihin po, no, yung kamatayan ni Jesus sa krus ang kabayaran ng ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay ang resibo na tunay nga na tayo ay bayad na. Kasi ayun yung emphasis po ni Paul sa kanyang gospel, that Jesus died and rose again. Na siya ay muling nabuhay. Kaya ano sabi sa verse 36, no? Nang maisagawa ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya ay namatay. Ganon din po, no, yung mga unang mga tagapagturo, lahat po sila ay namatay, no? At yung mga ibang relihiyon din, lahat ng kanilang pananiniwalaan ay namatay. Ngunit si Jesus, subalit, ang muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok sapagkat si Jesus ay hindi na natiling patay, siya ay muling nabuhay. At yung kanyang muling pagkabuhay ay resibo na tinanggap ng Diyos yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Ano yung nakasulot sa resibo? Bayad na po yung ating utang sa ating mga kasalanan. The resurrection is the receipt that God accepted Jesus' payment in full. So, ang empty tomb, ang iyong resibo na tunay nga na binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan nung siya ay namatay sa krus. Kaya po kung yung kaaway ng Diyos sinasabi sa inyo, kailangan magbabayad ng utang mo. Di ba nagkasala ka? Di ba ganito yung ginawa mo? Minsan nagigilty po tayo sa ating mga kasalanan. Pero ano sabi ni Jesus? Bayad na ang iyong mga kasalanan. Kapag po tayo ay tinutokso ng kaaway, no? Dahil sa ating mga nagawang kasalanan noon, di ba ganito kang klase noon? Tapos ngayon, nag-church ka na. Ngayon, kumakanta ka na sa Panginoon. Ngayon, naglilingkod ka na sa Panginoon. Hindi yan totoo. Pero ano sabi ni Jesus? Ang kanyang muling pagkabuhay, ang patunay na binayaran ni Jesus ang iyong mga kasalanan. Kaya sa susunod po na tuksohin kayo ng kaaway, ano pong gagawin niyo? Ipakita niyo po yung resibo. Ano po yung resibo? Si Jesus ay muling nabuhay. Bayad na ang aking mga kasalanan. Dahil si Jesus po ay muling nabuhay. Ano sabi nung kanta natin, no? Because He lives, we have victory in Jesus Christ. Dahil po si Jesus ay muling nabuhay, tunay nga na tayo ay may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano po ang mabuting balita? Jesus Christ died, was buried, and He rose again. Siya po ay buhay at buhay magpakailanman. At pangatlo po, what the gospel gives is forgiveness. Sabi po sa verse 38, dapat ninyong malaman,
of sins is proclaimed to you. Ano po yung ginamit na salita? Proclaim, no? Sabi sa Tagalog, ipinapangaral, no? Pero yung proclaim daw po, ang ibig sabihin niya sa Greek ay katagelio, to announce, to declare, to preach. Para daw po siyang announcement, no? Para daw po siyang official, authoritative announcement. Halimbawa, nag-announce yung hari. Sinabi ng hari, bayad na ang iyong utang. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Hindi po hinihingi ng hari na tulungan mo siya, no? Kundi ipinapahayag niya na tunay nga na pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Yung kapatawaran ng kasalanan, hindi po natin yan pinagtatrabahuhan. Hindi po natin yan parang nakukuha. Ito po ay ibinigay na sa atin. Ito lang po ay proclaim. Ano pong gagawin natin? Pakinggan at paniwalaan. Ano sabi ni Pablo? Today, through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Paniwalaan niyo ang katotohanan na pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Dahil, ano yung sinabi ni Jesus sa krus? It is finished. Tapos na yung kanyang ginawa para sa iyo. Ano po yung mabuting balita? Binibigay ng mabuting balita? Kapatawaran ng mga kasalanan. Siguro po yung mga Hudyong nakikinig, no? Paano po sila napapatawad sa kanilang mga kasalanan? Ano pong ginagawa nila? Kailangan po nila mag-offer ng sacrifice. Tama po ba? Para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Yung mga hindi Hudyo, paano naman po nila iniisip na maging tanggap sila sa Diyos? Sundin ang mga utos at gumawa ng mabuti. Pero ano yung sinasabi ng gospel? May gagawin po ba tayo? Forgiveness is proclaimed to you. You have to believe, paniwalaan yung katotohanan na pinatawad ka na ni Jesus. Para maunawaan po ninyo yung kahulugan ng forgiveness, alam niyo po sa Old Testament, mayroon pong 3 salita patungkol sa kapatawaran. Kasi ang alam niyo po, ang Diyos lamang po ang nagbibigay ng kapatawaran. Halimbawa po, nasira niyo po yung gamit ko, pwede po kitang patawan. Sige, okay lang. Eh, paano po kung hindi niyo po sinunod yung batas trapiko? Umandar po kayo ng red light. Hindi ko kayo pwede patawarin. Kahit patawarin kita, wala akong magagawa para sa'yo kasi sumaway ka sa utos. Ganon din po, no? Ang Diyos lamang po ang may kakayahang patawarin ang ating mga kasalanan. Sabi po doon, 3 salita para sa kapatawaran. Una, kapar or to cover, to make atonement. Sa Tagalog, to cover, takpan, no? O itago. Nasa daw po is to lift away or to carry or dalhin. At yung salitang shalak naman po is to send away, no? Halimbawa po, no, sa Leviticus chapter 16, meron po silang tinatawag na Day of Atonement. Sa Hebrew po doon, Yom Kippur. Yom Kippur, the Day of Atonement. Ano po yan? To cover. Ang ginagawa po ng high priest, syempre po, papatayin niya po yung lamb, kukunin niya po yung dugo, at pagkatapos bibisik niya po doon sa mercy seat, no, sa Holy of Holies, upang po, pag nakita po ng Diyos yung dugo, hindi na po niya nakikita yung kasalanan. Kasi nung unang kahulugan, to cover. Bakit po niya kino-cover? Kasi po, kailangan pong takpan o pagbayaran ang kasalanan sa pamamagitan ng isang handog upang ito ay hindi na to maging hadlang between sa tao at ang Diyos. At sa pamamagitan po ng dugo, nako-cover po yung kasalanan ng mga tao at maaari po silang lumapit sa Diyos. Ano po yung unang kahulugan ng kapatawaran ng kasalanan? To cover. Kaya sabi po ng Psalm 31:2, Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.
palad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad na rin sa kanyang mga pagsimulang. Ang unang kahulugan ng pagkapatawaran is to cover po dahil sa isang handog na tatakpan po, natatago po ang ating mga kasalanan. Nandun pa rin yung ating mga kasalanan, tama po ba? Pero ito ay natakpan na po dahil sa dugo or handog. Pangalawa naman po is to live, hindi ba? Sa araw din po na yun, may pong two goats, no? Ang gagawin po sa isa ay iaalay bilang sakripisyo at yung isa naman po ay gagawing scapegoat, kung saan ko-confess po ng high priest yung mga kasalanan ng mga tao. Pagkatapos, papakawalan po siya sa disyerto. Kasi po ano yung pangalawang kahulugan ng kasalanan? Sabi po doon, the goat will carry on itself all their sins to a remote place, and the man shall release it in the wilderness. Sabi po doon, tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan, at pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. So tayo po ang makasalanan, pero sino po yung magdadala ng kasalanan? Yun na pong goat, no, na inalay po nila. Ay isang kahulugan po ng kapatarawan is to carry. At pangatlo po is to send away. Kasi ano po sabi sa verse 10? But the goat chosen by Lot as the scapegoat shall be presented alive before the Lord to be used for making atonement by sending it out into the wilderness as a scapegoat. Yung goat na may dala ng kanilang mga kasalanan, kawalan at hindi na po muling makikita. Ang kapatawaran ng mga kasalanan, ibig sabihin, your sins are covered. Hindi na nakikita. Your sins, hindi mo na ikaw ang nagdadala. Mayroon nagdadala para sa iyo. And your sin is sent away. Hindi na muling balik. As sa Old Testament, every year po nila itong ginagawa. Pero nung ipinahayag ni Pablo, ngayon, ipinapangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ibig sabihin po, yung covering is now permanent. Yung lifting or yung carrying is now once and for all na ginawa ni Kristo. At yung sending away ng ating mga kasalanan is as far as the east is from the west. Ano pong sabi ng Biblia? In Jesus, covering is permanent. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At sabi po sa Efeso 1:7, basahin niyo mga po, pinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob. Because of the blood of Jesus, yung kasalanan po ng tinatakpan ng Kanyang mga dugo. Kaya pag titignan po tayo ng Diyos, hindi po niya nakikita ang ating mga kasalanan, kundi yung katuwiran ni Hesus Kristo. You are covered, no? Yung iyong mga kasalanan. Pangalawa, in Jesus, the lifting is done on the cross once and for all. At basahin po ninyo unang Pedro, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y kanyang pinagaling. Pinasan ni Jesus ang ating mga kasalanan sa krus upang tayo po ay magkaroon ng kakayahang mabuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. Sino po yung may dala-dala ng ating mga kasalanan? Si Jesus sa kanyang krus. At ano mo yung last word? Tingnan ko lang, kinig kayo. Covered, lifted, carry, at sent away. Sabi po ng Hebreo 10:14-17, sa mga tuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap, magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos, pagkat
Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Wala na. Hindi na muling pabalik dahil kinalimutan na. Nakita niyo po yung kapatawarang pinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, habang nagpe-prepare po nga ako nito, naiiyak ako kasi iniisip ko kung dami kong ginawang mga kasalanan. Lord, wala akong gagawin. Ganun lang. Tinakpan mo na lahat. Dinala mo na lahat. Hindi mo na naaalala lahat. Pero kung tayo po minsan, inaalala pa natin, tama po ba? Pero sabi ng Biblia, ganap ka na ang pinatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos. Kaya po tayo nakakatayo dito ngayon. Kaya po tayo narito ngayon. Kasi tayo po yung mga taong naniniwalang pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. May ginawa po ba tayo? Wala. Lahat po ay ginawa ni Jesus sa krus. Kailangan po natin aminin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Hindi po automatic na tinanggap ka na ng Diyos, pinatawad ka na ng Diyos. Kasi ano pong sabi ng Biblia? Subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ano po sabi sa English? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Aminin po ninyo kay Jesus ang inyong mga kasalanan at alalahanin ninyo ang kanyang ginawa sa krus at pinatawad na po ang ating mga kasalanan. Dakilang po yung kapatawarang ibigay sa atin ng Diyos. At dalangin ko rin po, ganoon din po sana yung pagpapatawad na handa natin ibigay sa maraming tao. Ipinahayag na ni Jesus ang ating kapatawaran. Ano lang pong natitira? The gospel demands response. Pinahayag po ito ni Pablo sa mga tao at minention niya po yung sinabi ng propeta, specifically po si Habakkuk chapter 1 verse 5. Sabi niya, kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinasabi ng mga propeta. Tingnan ninyo kayong mga nangungutya, mag-ilalas kayo at mamatay, sapagkat isasagawa ko na sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalaan kahit na may magpaliwanag sa inyo. Darating yung araw na ipapahayag ang mabuting balita. Ano sabi ni Pablo sa kanyang warning? Hindi nyo ito paniniwalaan kahit na may magpaliwanag pa sa inyo. Alalahanin po natin na ang mabuting balitang ipinahayag, kailangan meron po tayong tugon. Paniwalaan po natin at tanggapin. At huwag po natin isawalang bahala ang katotohanan na meron na po tayong resibo sa ating kaligtasan. Ano po sabi sa verse 39? At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala. Ang sabi dito, through Him, everyone who believes is set free from every sin, a justification you were not able to obtain under the law of Moses. Kailangan po ninyong paniwalaan, panampalatayaan ang ginawa ni Jesus at ang mabuting balita. Dalangin ko po na maunawaan niyo po yung ginawa ni Jesus para sa inyo at ang kanyang kapatawaran na pinagkaloob po sa inyo. So dalawang bagay na lang po ang natitira. Paniwalaan po ninyo at tanggapin yung kapatawaran binigay ni Jesus o i-reject o isawalang bahala. Ang regalo ng Diyos, hindi po natin mapapakinabangan kung hindi po natin ito tatanggapin, no? At paniniwalaan sa ating buhay. Alam na nalalaman ng Diyos ang lahat sa iyong buhay. Alam niyo po ang iyong mga kasalanan. Alam niyo po ang iyong mga nakaraan. Alam niyo po maging yung buhay niyo ngayon at iyong paghihirap ngayon. Pero sa halip, ganun pa man, minamahal ka ng Diyos, namatay siya para sa iyo. Siya ay muling nabuhay para sa iyo. At ino-offer po niya sa iyo yung kapatawaran sa iyong mga kasalanan.
ngayon mismo, no? Na dapat iyong paniwalaan kasi natapos na po ni Jesus ang ginawa niyang pagliligtas para sa atin. At ano po yung naiiwan sa ating tungkulin? Pahayag ang mabuting balita. Para hindi lang po tayo yung may resibo, no? Yung mga tao na hanggang ngayon hindi nila alam kung patatawarin sila ng Diyos, maunawaan nila na sila na ay pinatawad at iniligtas ni Jesus. Katulad po ng ginagawa ni Pablo. Pinapahayag ngayon ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Ano po yung mabuting balita? Ano po yung mabuting balita? Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay inilibing at siya ay muling pinuhay ng Diyos at tunay nga na binayaran niya ng buo ang ating mga kasalanan. At ano po yung ating misyon bilang mga Kristiyano? Ipahayag ang gospel sa lahat ng tao. Paano po tayo magsisimula? Humana po tayo ng connection sa pamilya ninyo, sa kapitbahay ninyo. Pero wag naman po pag nagiinuman sila, makiinom po kayo para makahanap. Hindi po ganun, no? Kundi hanapin po niyo saan yung pagkakataon na maibahagi po ninyo ang mabuting balita. Dahil tapos na, pinagtagumpayan na ni Jesus para sa atin. O, pwede niyo bang alalahanin ang kapatawaran ni Jesus sa inyong buhay? At aminin ang inyong pagkakasala kay Jesus. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Manalangin po kayo at pagkatapos po ako ay mananalangin. Tayo ay manalangin. Tayo ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa mabuting balita. Maraming salamat po sa ibinibigay mong kapatawaran para sa aming mga kasalanan dahil sa iyong ginawa sa krus at sa iyong muling pagkabuhay. Tulungan niyo po kami na tanggapin at paniwalaan yung ginawa mo o yung natapos mo na ang ginawa para sa amin, Panginoon, upang magkaroon kami ng pagkakataon na mabuhay ng matuwid sa harap mo, magkaroon ng bagong buhay at pag-asa sa inyo, at maranasan namin yung buhay na walang hanggan kasama ka magpakailanman, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano namin maipapahayag ang mabuting balita sa mas mabuting paraan upang maging ang mga taong naghihirap pa rin, mga taong naliligaw pa rin, mahanap din po nila yung kasiyahan, kagalakan na matatagpuan na magiging bahagi ng pamilya mo, Panginoon. Dalangin ko po na gamitin mo po ang aming simbahan, ang Light of Life Church, upang ibahagi